Mic test, mic test. Naipit yan. Naipit yan. Goods. Okay, check mic. Okay, good. Okay na tayo direct. What is up guys? Welcome back sa ating Pod Talks for today. Video in Mount Fuji. Yay! Woo! Sorry. Na-freeze ako, Mount Na-freeze ka. Fuji. Malamig. Medyo unique at kakaiba ang ating Background ngayon. background for today's video, for today's Pod Talks. Guys, ulitin ko lang ating intro na medyo mas energetic pa. Isa pa. Isa pa. Kasi wala namang tao dito eh. Oo nga eh. Welcome back guys dito sa Pod Talks Japan. Pod Talks Japan at kami nagbabalik sa aming panibagong episode ng Kwentuhan Podcast. with the host. Wala kaming guest ngayon kasi ano to eh. Parang may trip kami na itong camp na to. Kaya siyempre, hindi mawawala yung Pod Talks dyan kasi kahit may singit pa eh. May singit. Oo, Dapat may siya may singit singit pa. kasi hindi na kami nag-upload Oo. lately ng mga ilang weeks siguro. Kaya, Pasensya na. kahit sa bakasyon, Kahit sa bakasyon. trabaho tayo partner. Yes, partner. Kahit kakagising ko lang guys, sana hindi halata sa mukha ko, nakakagising ko lang. Oo nga eh. Ako kakaligo ko lang. Sana halata. Nakakaligo ko lang. Mukha namang naligo na. Konti. Kakagising, naligo pero hindi halata. Yun lang. So, Kaya sige, partner, pagpakilala ka muna. wait lang. Sino ka ba? Sino nga ba ako? Okay. Ako nga pala, si Jason Clyde, ang inyong host at ang kasama ko si... Ako nga pala si Cedric Posadas, ang isa sa mga host sa Pod Talks Japan. At Woo! welcome lahat dito, OFW, Yes. tambay, magnanakaw, hindi. Hindi pa welcome yan. Bago yun ah. Siyempre, welcome kayo lahat dito. At una nga Yes. pala guys, bago pala ako mag-intro, nagbablog na ako. At sana Yes. isuportahan nyo ang aking vlog. Nandito, ito, yan. Vloggers naway ng aking supportahan partner. nyo yung mga kalokohang content ko. At yan, partner. Medyo kabado tayo ngayon kasi may paparating na ulan. Oo nga pero eh. atin ang simula ng ating Siyempre. kwentuhan for today. Yeah. Ano nga ba ang ating mga top topics or ano nga ba yung mga pag-uusapan natin ngayon, partner? Okay, partner. Siyempre, nandito na naman na tayo. Nagka-camp na naman tayo. Yes. So, why not? I-topic natin tong camping dito sa Japan. Camping. Oo. Oo. Why not, no? Oo, Kasi siyempre. total, nandito na tayo eh. Oo. Malay mo, 'di ba? May yung mga nanonood dito, yung mga hindi nakapag-experience ng camping, 'di ba? At least pag napanood nila, malay mo magka-camp na din sila. Bakit nga ba sobrang sikat at very popular ang camping dito sa Japan? Hindi lang siya sa mga Filipino community. Lahat Hindi talaga eh. Lahat. Pati Japanese. Parang naging culture na siya. Culture din nila, Parang no? culture din siya. Oo nga Passion. Talagang kahit sino, Pilipino o Hapon. kahit anong foreigners. Kahit saan. Bakit nga ba, partner, sa tingin mo? Ako sa tingin ko kasi sa sobrang ganda ng nature sa Japan at sa sobrang linis ng paligid, dun ka marerelax eh. Kumbaga, tulad nito ako, syempre, minsan hindi lang ako minsan after ko magtrabaho, ganun, pag may nakakita ako ng mga day off ko ng gantong araw, kailangan kong mag-camp, kailangan mag-connect sa nature kasi ang sarap sa nature kasi nasanay na kasi tayo sa mga building, gano'n kasi siyempre city, actually city po kami nakatira Sa mga di nakakalam, sa City Ho kami nakatira. sa Yokohama, Japan. Oo. At pag dun kasi, andun ka lang palagi sa city para nakakaumay na, ang daming tao. Tapos pag ganito, pag nag-camp, di ba, mas relax, mas walang tao. Sa tingin ko mas popular Ikaw siya. sa'yo, partner, para sa'yo. Sa tingin ko mas popular siya sa mga tao na nakatira sa city. Diba? Totoo. Kasi parang yun yung parang pang ano nila, parang pang reset, pang refresh ba? Pang refresh, Oo. pang reset, pang chill, Oo, no? siyempre. Pag siguro nababurnout ka, ganun, connect ka lang sa nature, ganun. Iba kasi siya yung mag-green, gantong view, tahimik lang, malayo sa bayarin, malayo ba sa bayarin? Malayo sa bayarin, malapit sa utang. Nandun pa rin naman yung bayarin, pero medyo nakakalimutan mo siya kasi napapalibutan ka ng mga
Mga ganito, puno, mga gantong So, view, lalo sa gantong Mm. view. Ganda ng Mount sobrang Fuji. relaxing. Lalo na to, talagang pinili namin tong lugar na to as our camping site kasi Oo. talagang Sobrang diba, ganda talaga. Kasi mostly nagka-camp kami sa sa Mm. mga rivers, ganun, Sa mga mga kawa na tinatawag dito. So Mm. ngayon, at least mabago man lang na Mm. okay, wala mo ng tubig, ito muna, nature, Mm. pure nature talaga, di ba? Ikaw may mga ka ba parang mas mga paboritong spot or pag pipili ka ng camping site, ano yung mga top na mga gusto mong nandun sa Oo. campsite na yun? Ano yung mga isa na yung river, Ano isa ba yun? na Napuntahan ko or kahit pag ano yung pupunta ka ng camping site, meron ka bang parang gusto ko ganito yung paborito view, mong ganito okay, yung okay. lugar? Meron ka bang mga Meron ako. ano sa'yo? Yung mga Gusto ko yung anong klaseng campsite ang mga gusto ko hinahanap mo? yung campsite na walang masyadong tao. Di matao. Di matao. Totoo yan. Tapos, kunwari, kung river man siya or kawa siya, siya, parang tahimik lang ba? Yung parang kayo-kayo lang naliligo. Pag ang nangyayari kasi, pag sobrang daming tao dun sa kawa, tabi-tabi. tabi-tabi, parang piyesta. Yung hindi mo hindi na siya relaxing hindi na siya chill relaxing na chill. Oo. Na get away from the city, parang city pa rin siya, pero nasa river tayo, nasa kawa tayo, ganun. City na nasa bundok version. Pero ang mga pinupuntahan namin lately, marami doon talagang tao, ganun. Pero ang sa akin kasi doon, yung bonding yung bonding na nabuo nyo kunwari, kami may mga kasama kami palaging mag-camp. Tayo. Tapos dati pa may mga kasama rin kami, mga hanggang ngayon kasama pa rin namin mag-camp. Pupunta kami sa mga libre na lugar. Kasi pero it's about the bonding. It's all about the bonding Meron talagang minsan na hindi mo siya trip kasi daming tao, ganyan. Pero yung sa bonding kasi na nabubuo, dun yung mas relax. Parang kalimutan mo na lang yung matao. As long as, ang importante naman is yung bonding yung that time, that day, di ba? Hindi naman siya kailangan na bongga talaga, ganun. Pero siguro sa akin yung favorite spot siguro yung sa river. Sa river, ganun. Pero ang pinakatumatak sa akin yung bonding talaga, yung memories Hindi kasi siya mabibili o di siya makikita diyan na kunwari, pwede mong makita yung bonding diyan. Hindi So kahit saan ka ilagay. Kahit saan ako ilagay siguro. Parang yung mga kasama mo. Yun pala yung sagot ko. Na kahit saan ako ilagay. Kahit saan ka ilagay, mga tao man, maganda yung view, or green, or brown, or Mount Fuji, or kahit walang Mount Fuji, basta yung mga tao na malapit sa'yo, malapit sa atin, is kasama natin, diba? Yun. Which is, I agree din naman na talagang kahit saan ka ilagay, kahit saan ako ilagay. I mean, gusto ko rin yung matahimik, yung maganda yung view. Totoo. Ako din. Pero, ang isa sa pinaka-importante is sino yung mga kasama mo. Sino yung mga kasama mo. Sino yung makakasama mag-enjoy, yun. makausap, late night talks, mga deep talks sa gabi. Deep talks sa gabi, ganun. Katulad nung kahapon nung kagabi. Kahit late na ng gabi, mga tawanan na yun yung isa sa mga paborito kong part sa camping. Yung late night talks, yung mga late night deep talks, yung mga late night talks sa harap ng bonfire. Bonfire kayo. Yun talaga. Na malamig pero may apoy. May apoy, ganyan. Mas nakaka-relax sa tingnan. Nakaka-relax. Tapos tawanan lang kayo. Alam mo yung tawanan na parang mamamatay ka na kakatawa. Totoo. Yun yung isa sa mga talagang kaabang-abang. Kaabang-abang. Sa camp. Yung highlights na kaya ako excited na kaya ganun ka-importante yung kung sino yung kasama mo sa camp kasi kung maganda yung lugar at sobrang solid ng lugar pero yung mga kasama mo hindi mo ka-vibes. Medyo mahirap yun. Hindi mo ka-vibes. Parang alam mo yun. Boring mga kasama nito. May minsan parang napapaselfon ka na lang. Yung ganun. Maganda yung camping na parang sa sobrang dami yung usapan, dami yung kwentuhan. Parang hindi mo lang napansin na hindi mo nahawakan yung cellphone. Yung parang ganun na hindi na pala ako nagsiselfon yan kasi sobrang deep ng kwentuhan. Kung hindi mo siya deep talaga, tawanan, ganun, alam mo yun. Yun yung wala tayong tubig. Wala tayong tubig. So, ikaw, gusto mo ituloy? Tuloy natin. Sa lahat ng mga nakampingan na puntahan mo,
dito sa Japan? Saan yung mga pinaka the best na ano? Pinaka the best siguro ito. Ito ba? Ito. Ito. Ito siya yung pinaka the best. What makes it the best? Siguro para yung timing. Yung timing. Paano timing? Yung timing ng book natin. Yung araw, weekdays. yung weekdays. Kasi totoo yan, guys. Ayan. parang nirentahan namin Yung tong buong campsite. Campsite. Walang tao, kami lang. Di ba? Oo. Guys, kung makikita nyo lang, kung may biro lang kami sa buong area, naglakad-lakad kami sa buong area. Kasi weekdays kami, normally madalas, yung mga campingan na mga ganap, is nangyayari talaga siya mostly mga Friday, Saturday, Sunday. Sunday. Siguro sa Friday night, alis na, Saturday, Sunday. Pag ganung mga araw, sobrang matao. Sobra. Or, I mean, parang ang busy nung ang busy niya, kumbaga dito, parang halos dikit-dikit, parang nag-squatter. Parang napalayas na mga tao na nang-i-squat sa labas. Oo, ganun. Ngayon, parang wala talagang tao, as in. Legit, pwede kang gumamit ng toilet hanggang umaga. Kahit 24 hours ka sa toilet, 24 hours ka sa shower. Oo, yun. Sumigaw ka dito, diba? Nag-shoot lang kaya kami nga walang tao talaga, sobra. Pili kami ng magandang angle namin sa yun din no. Pili lang kami ng spot namin na gusto namin, yung camping van namin nandun, yung mga pagkain. Ikaw naman, partner. Sorry, maputol kita. Wala. Ikaw, saan yung best spot mo na napunta na camp? Best spot. Feel ko sa lahat ng napuntahan ko, dito rin. Dito rin? I mean, kung view, eto Kasi lalo na ngayon, ngayon sobrang unique kasi for the first time ako, na may camping van, meron kaming tent sa labas, tapos ganito yung view, tapos eto din yung magandang view. Magandang lugar. Na hindi busy, hindi tabi-tabi. Kasi may napuntahan kami dati na camping site na halos parang dikit-dikit na. Ayun nga Or parang hirap kami makahanap ng spot. Kasi parang puno na puno na yung magandang spot. Parang kumbaga may reservation sa area, pero kailangan kumbaga ikaw lang maghanap diyan. Ikaw maghanap, Ang natuwa ko kasi parang ikaw maghahanap, parang customize, kaso pagdating namin, kasi lalo na kami guys, nung pagdating namin dito, sobrang late na namin dumating. Sobrang late halos na. 10 minutes na magsasara na yung yun nga Ang inalala ko, ang inalala ko, baka wala na magandang spot. Parang nandun na lang tayo sa tabi-tabi, sa gilid-gilid. Pero pagdating namin, halos wala. Wala talaga. Akala ko ang busy, pero wala, kami lang talaga. Sobrang ganda talaga ng lugar. Parang ako, ito talaga. Ito talaga sa tingin ko, ito lang. Best spot sa akin so far. Best spot for mga camping. Camping. Kumbare, ayaw mo munang maligo. Ayaw mo maligo ng kawa, ganun. Dito. Kung walang kawa-kawa, walang mga river na Actually, kami dito guys, 2 nights kami in 3 days. Yes. First time ko din, 3 days and 2 nights. First time mo. Ako, ganun. Sa akin, ang pinakamatagal ko, 3 nights. 3 nights. Days. 3 nights. Talagang halos gabi-gabi ako lasing. Ngayon talaga pinakamahaba ko at saka worth it naman. Worth it talaga. Ito yung mo. Buti hindi nga bumagyo, umulan. Ganda nung weather din, nasaktuhan talaga. Okay. At ito naman, partner, matanong kita. Speaking of na yung pagpunta natin dito is alanganin. Speaking of transportation, ito naman, matanong kita, ang Japan ba ang pinaka-the best na transportation na experience mo sa buong buhay mo? The best? Since Filipino tayo, kung ikukumpara ko sa Pilipinas, masasabi kong best sa akin, kung galing sa Pilipinas punta dito, yung transportation, yung logistics ng Japan is talagang, hindi ko masabing in the world pero kung i-search mo din sa Google, for sure lalabas yung Japan is one of the talagang top of the list, yung transportation na meron sila na available. So masasabi ko na sa akin, best of the best, kasi sa sobrang daming options, sobrang daming mapilian. Imagine mo from walking. Oo nga 'Di ba? Imagine mo from walking sa paglalakad lang sa Japan. Sobrang daming lakad sa Japan. Totoo. Kasi sa Japan
talaga meron silang ginawang mga Alam mo yung parang naka-program siya. talagang naka-design. Kailangan mong maglakad. Mm. Laad ka dyan. Dyan na yung station. Basta para sa naka-program Talaga yung Japan. naka-design. Yun ang ko na from walking lang, from running ganon sa on foot is naka-design yung Japan from walking to running, cycling. Oo, syempre. Naka-design din Japan na may cycling lane. Ayun nga, safe, diba? Solid talaga yan. Cycling lane. Yung bike lane tawag nila. Bike lane. Tapos from scooter to big bikes, sa mga motor, sa kotse, sa taxi, sa bus, sa train, sa train, bullet train, airplane, lahat talaga. Yun ang masabi ko Sobrang na ganda. sobrang Baga dami. disiplinado talaga eh. Yes. 'Di ba? Sobrang well designed. Ikaw, saan ka mas nabilib? Nabilib Sa transportation. sa Lahat. transportation. Ang nabilib ako is yung infrastructure. Infrastructure ng Japan. Guys, sobra kasi kung mapapansin mo sa mga di nakakalam, I drive a lot. Talagang nagda-drive ako, nagmumotor ako, na-try ko din mag-public commute. Yung infrastructure, yung buong sistema ng Japan, yung connecting nila. Alam mo 'yan? Yung mga Norikay. Yun. Kung gaano nila kagaling, i-connect. Pwede kang dumaan dito, konekta na to sa dito, Konekta na siya ganyan. na. Di ba? Kahit saan ka magpuntang train, meron talaga siyang para intersection na. Di ba yung mako-connect siya na pwede ka bumaba dyan. Tapos hindi lang iisa lang yung option mo. Sobrang dami. Medyo parang sa Kikuna. Yun. Sa Machida. Sa Nagatsuta. Sa Chiyoji, yung dulo. Sa Higaskanagawa, yung sa starting. Yung ganun, sobrang well-connected nung transportation logistics nung Japan. Ayun nga eh. Yun yung nakakabilib talaga sa Japan. Yun ang nakakabilib sa infrastructure niya pa lang. Ang galing nung nagsimula niyan, no? Yes. Siguro yung nagsimula niyan, kung sino mang taong nagsimula niyan, politician ba yan, or sino ba yung naging prime minister na yan, sobrang galing niya. Dahil, at ang galing din ng sumunod na gumawa. Kasi, pinagpatuloy niya. Yes, niya. yung continuity. Kasi sa tingin ko na the only way para talagang maganda yung pagbuo kasi ng infrastructure ng bansa, parang kailangan kasi yung tuloy-tuloy siya eh. Kahit iba't ibang administrasyon. Yun. Yung continuity ng project. Alam mo yun? Nawala sa atin na hindi, yung sa atin parang every administration kasi, kumbaga, kalaban naman yun. Iba-iba sila eh. As angkinan sa atin eh. Akin yan. Project ko yan. Kami gumawa niyan. Sinong gumawa niyan? Pangalan ko yan. Dating administrasyon. Dito yan. Si Japan kasi walang, ewan ko lang wala akong naririnig. Siguro meron pero hindi ko na napapansin. Ako din. Dahil, tingnan mo naman, hindi magiging ganito yung Japan kung yung sistema dito sa Japan is parang kunwari, prime minister ngayon, ito yung project niya, hindi yan susundin. Hindi parang magiging ganun kalupit yung Japan. Kahit mag-iba-iba yung prime minister, parang may sariling ulo. Yung sabi natin may infrastructure na tao, yung head nun. Parang kahit mag-iba yung administrasyon, tuloy pa rin yung project. Alam mo yan? Siguro kultura na nila. Isa na rin yan. For sure. Tuloy-tuloy na to. Ang isa din yun sa masabi ko kung bakit ganun kaganda yung Japan na infrastructure nila is, sa tingin ko yung culture part na yun eh. Kailangan maging, galing dito yan eh. Kailangan, nasa mindset yan, nasa culture yan. Kaya talagang sobrang ganda ng continuity, yung tuloy-tuloy, yung ano nila, yung project. Yung project, no? Kasi, yung kung makikita mo yung infrastructure sa Japan talaga, it's not something na mabubuo lang within 5 years. Or something 10 years. Kahit 10 years, for sure hindi eh. This is like parang something na 100 years na totoo yan. Na thoughts ba? Na planning. Kung matitingnan mo yung yung kunwari yung mga yung sa highway, yung mga sa daanan highway. nila. Titingnan mo yan, paano ito binuo? Paano to binuo at saka paano nag-antay yung mga tao kung gaano katagal to nabuo? 'Di ba? Sobrang lupit. Tapos well-connected. Imagine mo, well-connected yung mga, hindi lang sa public transportation pati yung sa mga highways nila. Well-maintained. Sobrang linis. Well-connected, safe. May mga parking areas. Kung pagod ka na, diba? Service areas, ganun. Mga patrol.
at saka mga pulis para naglilibot sa talaga yan sa highway, di ba? mm. Nakakabilib nga eh. Sobra. Talagang isa yun sa talagang every time na magdadrive ako na sobrang thankful ako na nandito Nasa ako. Japan ka Oo, nakatira. na I get to live in a country na sobrang well organized. Yung Sobra. organized, malinis. I feel kawawa sa Pilipinas na Oo, medyo yun nga eh. nakakalungkot. Nakakalungkot. Na I wish sana meron din sa atin Oo, sa yun nga Pilipinas. din yung inaano ko na parang sana magbago na yung mindset Yes, ng mga oo. tao sa Pilipinas or kung sino mong maupo sa Mm. Pilipinas na men tama na yan. Mm. Alam niyo na may issue ngayon. Tama na yan. Oh, Kumbaga ayusin niyo, Mm. 'di ba? Tingnan niyo yung Sa- Japan. sana Maraming yung- Mm. Maraming nagsasabi, ba't niyo kinukumpara yung yung Japan sa Pilipinas? Kayo nandyan sa Japan, kami nandito sa Pilipinas. Wala wala kayo dito, you cannot hindi ka hindi ka makapagsabi. magsabi Ba't kayo kumpara-kumpara ng Mm. ng Japan sa Pilipinas, iba yung Japan. Mm. Kaya nga namin pinagkukumpara para man lang alam mo yun kung sino man yung nakaupo diyan sa tronong yan, maano man siya, mahiyaman lang ba na ganda ng Japan, no? Isipin mo, boy, parehas lang tayong tao. Bakit nagagawa ng Japan? Parehas lang lahat tao. Ba't nagagawa nila to? Dahil sa disiplina. Disiplina. At saka sa iba talaga ng mindset yung sana. Sa iba talaga. Hindi ko yung naman sasabi na pangit sa Pilipinas, maganda sa Japan. I wish lang sana Sana. na Para kahit sino yung Ma- nasa taas, sana yung mga projects Oo. na natuloy pa rin Ayun para kasi hindi yan parang kasi ilang years lang yung term nung yung Siguro boy, hindi lang dahil diyan sa natuloy-tuloy, dahil din talaga sa yung sa nakawan eh. isa Siyempre, na yan. Lagay natin itutuloy ko tong project na to pero nanakawan ko. Hindi din siya mabubuo eh. Hindi, Mabubuo hindi. man siya, mabilis lang din masira yan. Yun nga mahirap doon kasi kung sino yung mga hawak sa Oo. pera. Nothing hindi to Wala politics wala tong politika. politics, so, parang, Lang siya? I mean kung kahit di mo sisirin yung into politics, makikita mo naman na parang dahan-dahan pabawas Pabawas. yung pagpasa mo ng dito. Oo. Pasa doon. Tsaka nasasabi natin to kasi nakikita natin yung Pilipinas kung anong nangyayari kahit di mo sa i-research kanila. para mapapansin mo rin na parang na saan parang, napunta yung di ba? Yung ganun yung nangyari na grabe to mga to. Baga dito sa Japan, di ko alam kung may corruption dito. Hindi ko naman masabing zero. Zero. For sure meron, pero dito sa Japan pag may corrupt kasi parang napansin ko na Talsik agad eh. Talsik agad. At saka parang may one time nakita ko sa balita na parang nahuli siyang corrupt na politics. Parang sobrang nag-sorry pa siya na yung gagano yung sa harap ng Sobrang parang tawag doon yung mapapahiya ka talaga pag Sa atin parang okay na lang okay lang eh. Harap-harapan eh. Dito parang pag nahuli ka, parang sobrang nakakahiya, sobrang ang sakit maging parang may something pain. May thoughts ako diyan, boy. Siguro yung mga Hapon walang masyadong corrupt dito. Kasi ganito kasi sa Pilipinas, kunwari ako yung naupo, ako yung magkukura, ako yung mangungurakot o magnanakaw. Yung sa baba ko diyan, syempre uutusan ko 'yan. Ganyan. Bibigyan mo na ng pera yung mga 'yan. Walang problema sa Pinas eh. Kumbaga usapang pera eh. Sa Pilipinas, sa Pilipinas, gawin mo yung trabaho mo, mas malaking pera bibigay ko sa'yo. Pero dito sa Japan kasi, kunwari, ako yung Hapon, mangungurakot ako. So, hindi ako pwedeng magnakaw dito nang wala akong kasama. Wala akong pwedeng utusan. Kunwari, uutusan ko tong isang Hapon na to. Ganyan, kulangan mo yung budget. Yung Hapon, yung mindset niyan, sigoto eh. Trabaho is trabaho eh. Totoo yan. Talagang hindi ako pwedeng magnakaw, hindi pwedeng parang, hindi pwedeng kulang budget ibibigay ko doon. Kasi parang trabaho sobrang honest ko to nila. Sobrang honest nila tsaka sobrang responsable nila. Sobrang responsable. Kung trabaho, parang ganun. Hindi, ako naman kunwari pumayag ako yung Hapon, pumayag ako. O sige, magnanakaw tayo. Ibibigay ko doon sa kabilang tao. Ganto lang yung budget ha, kukulangin. Yung isang tao yan, isang tao na yan, imposible Imposible. Dahil sobrang honest ng Hapon at responsable sila sa trabaho nila.
hindi nila kayang gawin yung rules na bawal. Baga, rules is rules sa kanila. Ako, feel ko ganun eh. Feel ko ganun. Ganun yung meron silang pag yung nagaray nung ano may sasabit siya na parang hindi okay kaya Oo. hindi siya matutuloy. Oo. Sa atin para pagbigay, sige, Jay. Sige, Jay. Pinoy eh. Ayun nga eh. Yun ang masakit. Yun yung masakit. Kumbaga, sa atin kasi, hindi ko naman nilalahat. Pero pagdating na, pipitikan ka daw ni boss, ganyan. Feel ko, kultura din siya. Culture. It's part of the culture. Naging culture na talaga ng mga Pilipino yan. Pero we don't wanna dive into too much on the sa politics or mga ano ba yung shit na yan? Pero I wish lang sana, I wish the best for the Philippines na na kahit sino ang sino ang leader doon na sana yung maayos project, na. Kasi meron nung umuwi ako sa Pilipinas meron yung sa Tagum na may tinayong na parang overpass sa crossing. Parang inabot sila ng 5 years or hindi ko alam yung sobrang tagal tapos Overpass ko. nung finally nakauwi ko last year, natapos na. Akala ko ganun kahaba, gumanon lang pala. Sabi ko, ang tagal naman ito. So, alam mo yung speed, yung flow, sobrang sa Japan hindi lang maganda yung infrastructure nila kundi mabilis. Totoo. Pag may nasira diyan, pag gising mo bukas, wala na yan. Totoo, wala na yan. Wala na yan kasi usually pag gabi may diyan yung mga gemba na ayun nga, yung mga signage dyan mga tawag dyan, mga karakon tawag dyan sa Gemba. Sobrang bilis nila. Di ba napansin mo? Na sobrang pagdadaan bilis. ka sa kalsada, parang, kahapon, butas pa to ngayon. Tas gabi nila tinitira. Parang walang makadisturbo. Kasi hindi ka makadisturbo, gabi, walang tao. Mabilis din sa kanila. Siyempre. Kasi walang dumadaan, walang tao. Para kinabukasan, matik na, diretso na yung flow. Ayun nga eh. Ikaw partner, since ngayon more on sa trabaho, more on public commuting ka, 'di ba? Ano yung masasabi mo sa flow mo ngayon papuntang work, pauwi? Okay ka ba ngayon or parang medyo may something ka na parang shit sana may ganto or may nakukulangan ka pa ba or okay ka? Okay na ano yung masasabi mo sa transportation mo ngayon? Ako okay na ako. Okay ka? Wala akong masasabi na ano ba sinasakyan mo? Train. Nagtitrain ako. Siguro yung question ko kanina sa'yo na ano yung pinaka nabiliban mo sa lahat ng transportation sa Japan. Siguro doon ko na lang sagutin kasi sa transportation ko okay ako eh. Siguro na sobrang bilib ko sa transportation sa Japan when it comes sa time. Lalo na ako nagtitrain ako. Time na on time kasi. On time talaga siya. Siguro sa bus medyo malilate siya. Medyo may delay. Kasi hindi naman tulad sa train na talagang on time yan eh. Fix yung daanan fix talaga yan. Yung bus. Pero believe ka, sa bus, malilate yan. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes lang. Hindi siya yung parang reliable pa rin naman kahit may late siya, diba? Hindi siya totally na, hala, baka di dumating. Kasi kung sa atin, parang wala pang time sa walang atin. oras sa Pilipinas. Atin, dapat sana may ganun eh. No? Diba? Gantong oras dito. Para may mabasehan ka. Kumbaga yung mga tao, lalabas na lang ng gantong oras. Na hindi nakatambay doon sa labas na, shit, baka walang dumating, so agahan ko. Alam mo yun? Walang sense of, walang peace of mind. Walang peace of mind. Sa parang time. weather yung dating niya. Alam mo yun? Kung dito kasi may time. Dito talaga may oras. Ako, sobrang believe ko sa oras kasi lalo na sa train. Talagang kunwari magse-search ka sa Google Maps, lalabas yung kunwari delayed. Delayed tong train na to. Lalabas siya na ito 4 minutes delayed. At least pag nakita mo yun, may option ka. Hindi ako sasakay dito ng station. Pupunta na ako dito sa station kasi late pala dito. At least makakapag-adjust ka. Hindi yung tulad sa, di ko alam kasi walang train sa Davao. Walang train sa Davao. Walang train sa Pilipinas. Di ako nakapag-try sa Pilipinas na mag-train. First time kong train dito sa Japan. Di mo na try sa Pilipinas? Hindi ko na Pero try. nakikita mo, di ba? Nakikita ko. Pero hindi ko alam kung on time din ba. Pero lagi ko narinig, ang daming reklamo. Ganun. Ako guys, wala akong personal experience sa Manila, pero daming reklamo. Siksikan, mabaho, ay ganun. mapawis, or late, delay, ganun. Siguro, no? Hindi reliable. So ano yun? Parang nag-display sila ng oras tapos wala lang, ganun. Parang nag-jeep ka lang naging siguro. Jeep pero, siguro, no? siyempre kung yun lang yung option mo, wala ka ding magagawa. Yung sakay ka na eh. Parang, sige, yun na lang. Sige, no? Go with the flow ka na lang din. Pero sa Japan talaga, yung oras talaga, no? Sobrang lupit eh.
paano nila na-manage yung ganun eh. Totoo. Paano nila Time management. Grabe nung talaga yung time management. Time management nung talagang nung malupit sila. Public transportation. 'Di ba? Ako nga dati, sabi ko 708. Totoo ba 'yan? Sabi ko nung unang dating ko sa Japan. Totoo Talaga ba yan? 708 yung dating. 707 na, hindi pa naman dumadating. So, wala pala yan eh. Og Utak, 708 dumating. Oo, Kogi, totoo sabi yan, ko. totoo yan. Totoo Kagi, yan. Kagi, ang lupit na itong Japan ah. Oo, Yung first time totoo ko. yan, totoo yan. Kagi, ang lupit pala dito. Eh di, sinubukan ko na naman sa susunod. Mga kunwari, mga 520, ganun. Wala pa naman eh, gaganon. 519, so. Dumating ng 520. Pag 520, wala pa rin. Pero dumating pa rin ng 520. Nakakabilib na, alam mo yun, kahit 1 minute. Diba? Sabi ko, 7:09? Malabong makarating to ng 7. Kung ang schedule na is 7:10, Oo. tapos wala siya ng 7:09, Oo. ang isip ko agad is, Late to. wala na to. Puta. Dumating. Di ba? 7:10. Oo. Sabi ko, uy, isang galing yun. Di ba? May ganun na Nakakabilib. na Parang, wow. sobra. Kunwari, tapos lalo na sa late. Kunwari, late yung tren. Kagi lahat ng tao dyan sa station, magsasorry yan. Ganun yung mga yan. At saka i-announce nila. Announce nila. Yung sorry. Na minsan, kunwari, pupunta kayo ng Yokosuka, dito kayo sumakay, pwede kayo sumakay dito. Dito na line. So, ang ganda nyo. Hindi tulad, di ko alam sa Pilipinas nga, di ako naka-experience. Di tulad siguro sa ibang bansa, wala naman sigurong ganun eh. Pero Ewan ko pero kahit naman siguro yung mga international, mga visitors Japan, sobrang believe din naman nila. Di ba sa transportation? Oo. Grabe yung oras nila, no? Kahit saan mo ilagay, men. Tapos sasabihin, kunwari magsi-search ka, ganyan. So, sasakay ako ng 8:10, dadating ako ng 8:55. Kagi, dadating ka talaga ng 8:55, di ba? Oo. Yung lalo na yung sa Google Maps na yung information niya, sobrang well-informed, meron talaga information. Sobra, no? Na parang stay at the train, stay at the same train, ganyan. Kung talagang marunong ka lang mag-English talaga, or mag-Nihongo, basahin mo lang ng maayos on time yan. ka. Men, kahit first time mo sa Japan, kaya mong tamagos kahit saan eh. Totoo. Kasi sobrang ganun kaganda yung sistema ng, lalo sa Google Maps. Lalo diba? na sa Google Maps. Kung kukumpara mo dati, parang mas sobra. Informed na Iba ngayon. na ngayon. Iba na ngayon. Detalyado Detalyado na na. Yung platform saan ka sasakay, anong oras, anong pangalan nung pupuntahan, magkano yung pamasahe. Nandyan naman nakalagay. Ganun sila kalupit. Magkano, kahit mag-iba-iba yung train, nakalagay yung total na. Total calculated na yung... Kunwari, pag yung binayad mo is pera lang talaga, Genkin, ganito yung pamasahe, 400. Pero pag ang binayad mo is IC card. 370. Nakikita na yung boat. Ganun nga. Ang lupit. Di ba? Medyo matagal na akong hindi nakapag-train. Pero dati, di pa nakikita yung mga presyo ng magkano yung nagastos mo. Ay, magkano yung mga pamasahe, ganun. Ngayon, sobrang detalyado na talaga. Kaya, sobrang nakakabilib yung mga transportation, both sa driving, sa public commuting, na part na, eto both, siya. Kasi, nagkokotse. Ako kasi nagtitrain. So parehas kami may experience. Ako okay ako sa train kasi siya parang ang maganda sa train. Minsan lang boy talaga merong mga ito naman yung bad side minsan na. Bad side naman. Walang no sugar coating. No sugar. Minsan yung mga dagdagan natin yung sa bad side minsan parang may mga hapon na alam mo yung ewan ko kung relate sila dito yung mga nagtitrain na. Lahat ng mga halos nagtitrain na mga mayayabang na hapon diyan. Puro naka-suits. Mayabang sila. Talagang babanggain ganyan. Ayo? Oo. Hindi, alam mo yung intentional ba? Alam mo yung intentional sa hindi. Alam mo yung sadya sa hindi. Kung siksikan ba yan or siksikan siya. Siksikan. Oo. Meron akong talagang suki na kada sakay ko talaga. Anong kita mo siya? Mainit ulo niya, boy. Parang hapon siya ganun. Mainit ulo niya palagi kada umaga. Pag konting kasi syempre siksikan yan eh. Didikit, sisikuhin ka talaga niyo. Ganun talaga yan. Shit. Mapatrip ako, sabi ko. Tanginan to. Kinausap mo ba? Hindi. Hindi. Sa isip ko lang, syempre. Gusto mo nang sagutin. Parang gusto ko siyang dikitan ba. Syempre, ayaw ko din naman. Hindi mo ginan. Gusto ko nga nang awayin din eh. Para sabi ko, tanginan to. Di sana nagkotse ka na lang. Galit, takot ka palang madumihan yung uniform mo eh. Pero yung sa transportation lang talaga, yung siksikan. Grabe talaga, boy. Lalo na rush hour, guys. Na 7 to 9? 7 to 9, boy. 6 to 9. 6 to 9.
siksikan na 6. Siksika na yan. Depende siguro kung saan ka. Mostly 6 to 9. Yung oras na yan sa umaga, papasok ng work, tapos pauwi naman mga anong oras? Hapon. Sa hapon mga 5:30. 5 to 5:30. 5:30 to 9. 9. Siksikan din na. Siksika na yan. Pero pag siguro mga weekends na, hanggang 11 na yan. Hanggang 11. Weekends na? Weekends kasi yung mga Friday night naman. Yun lang yung mga parang ang hindi ko nagustuhan sa public commuting is yung siksikan. Yung mga raming away dyan. Yung mga sikuhan, ganun. Minsan bangga. Rambulan, Ito, meron akong isang sa kanila. Dati nagbabag ako sa train. Nagbabag ako sa likod. Sa likod, oo. Sa likod ako nagbabag. Take note, Tapos guys. ako, nagagalit ako na bakit grabe sila makabangga sa bag ko or grabe sila alam mo parang hihilain na yung bag mo dahil nga nasa likod yung bag ko. So, nababad trip ako, sabi ko, Nung una, sabi ko, bakit nila binabangga tong bag ko? At bakit nagalit sila na nasa likod yung bag ko? Parang bag mo. Uy, meron isa nasabihan ko, uy, parang ayusin mo yung bag mo, ganun. Ayo? Oo. So sabi ko, paano ba i-bag? Paano ba mag-bag? Paano ba mag-bag? Di ba? Hanggang sa natutunan ko lahat ng hapon inobserbahan ko. Kung nga, Iba. Nasa harap nga yung bag nila, no? Take note, guys, pag sasakay kayo ng talaga sila. Baga, sa harap nga yung bag nila. So, ang purpose pala nun is, yayakapin mo yung bag mo habang siksikan. Kasi pag nasa likod, mas malaki yung space. Sayang yung space. Hindi masisiksik yung iba. Kumbaga, hindi man nila rules yun dito sa tren, pero siguro, parang na lang culture din siya, siguro kultura siya. Parang isipin mo na lang. Parang yung hapon kasi, mag-isip ka. Gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan na hindi ka makadisturbo sa iba. Oo. Yung ginaya ko, wala, hindi na ako nasasabihan. Tsaka talagang masasabi ko, oo nga naman. Para makasakay din. Tsaka para hindi na din uminit yung ulo mo na sikusikuhin ka dyan. Sige, gawa tayo, sunod tayo sa kanila. Sila yung taga dito. Sunod ka. Tapos, naging okay, di ba? Naging okay. Which is okay din naman sa'yo kasi parang iba din yung pag nandito yung bag mo eh. Parang hindi ka nakakatama. Safe din siya. Hindi siya sa nakawan, guys, ha? Kasi, sabi namin, kasi kung sa Pilipinas, lagi nakasarap yung bag kasi ang lagi sabi is baka manakawan, diba? Pickpocket, mga. Dito naman, hindi nilalagay sa harap kasi ma-pickpocket ka, kundi yung space, lalo na siksikan. Kahit hindi siksikan, nilalagay nila sa harap eh. No. As parang respect. Siguro. As parang hindi makadisturbo sa iba. Kasi gano'n naman talaga halos sa Japanese, parang do something na hindi ka makadisturbo sa iba. Parang gano'n. Sige, okay ka na sa transportation. Siguro masasabi ko lang before tapusin yung about sa transportation. Ang siguro hindi ko lang parang mga bagay na kumpara ko lang yung sa public transportation sa driving. Ang di ko gusto sa public commuting is yung siksikan. Tapos minsan away-away ganyan, hanap meron mga ganun. Kasi banggaan yan dyan eh. Yung mga hindi ikaw, syempre after mo magtrabaho, pagod ka, mainit ulo. Talagang at saka yung sa hagdan, yung mga norikay. Totoo. Yung mga lipat-lipat sa train. I mean, masabi kong well-connected siya, maganda. Kung kukumpara mo sa iba ha, sobrang well-connected doon Japan. Pero minsan yung lakad na akyat, baba, tapos lipat, tapos tawid. Feel ko, dinesign nila yan para mag-exercise ka rin. Maganda yun. Actually, maganda yun, guys. Pero kung usapang parang, example, may anak ka, may bata, may mga bitbit. Lalo na. Ayun, yung mga elevator. yung mga elevator, mga naka-stroller. Stroller, puro elevator, totoo yan. Mahirap. Parang, hindi siya sa mahirap, parang kung hindi lang siya ganun ka-komportable, lalo na kung siksikan. Kung ikukumpara man sa sasakyan, ang maganda sa kanya is tuloy-tuloy. Mabilis. Walang traffic. Lagay mo lang yung stroller mo, lagay mo yung gamit mo, mga mabibigat mo, tapos wala na, hanggang door to door na yun galing sa bahay mo. Pagsasakyan. Pagsasakyan yun ang maganda sa sasakyan. Kaso nga lang, ang problema lang sa sasakyan is nakapagod. Totoo. Nakapagod, hindi ka makapagpahinga, lalo na kung ikaw yung driver. I mean, kailangan mo mag-stop para makapagpahinga. Ang maganda lang sa public commuting is upo ka lang, hintay ka lang dun sa destination mo. Ang ano din siguro, feel ko mas mabilis din yung tren kaysa sa sasakyan eh.
Depende sa ano. Depende sa, kung anong kung sa line. city ka, Kung anong line. I mean, depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Sitwasyon, oo. Kung nasa Kung sa city ka, Inaka ka or ano. pag sa city, I recommend sa Train. mga public ano. Oo. Tapos pag Inaka naman, more on sasakyan talaga. Mm. The best. Kasi sa Inaka, which is Inaka is countryside Countryside, konti lang yung mga public transportation at saka limited. Kaya at saka may mga limited spot, mga totoo. stop sila. So parang kailangan mo talagang magkotse para malibot mo yung mga gusto mong puntahan. Lalo na dito, guys, walang. Pero kung ano ka, kung bakasyonista ka, recommended talaga sasakyan, pero i-try nyo din mag-train. May iba mga marami senior citizen na hindi nakapag-drive, nagbabas sila. Yung mga paggala sa Inaka. Sa countryside. Oo, maraming ganun. Kasi hindi sila nakapag-drive. Meron din naman. Pero pag mabata ka pa, for sure ang gagawin talaga, pipiliin is driving talaga sa countryside. Tapos pag medyo senior citizen hindi nakapag-drive, marami mga senior citizen nagbabas nakikita ko sa mga bukid. yung alam mga ano sila parang temple yung trip nila. ganyan. So may mga kanya-kanya silang mga goods and bads. Pero overall, sobrang lupit. 100%. Sobrang 100%. Sobrang lupit. Hindi lang yan siya nag-stop today, yung mga infrastructure. Every day. Oo. Every day, 24 hours yan, guys. Na merong mga updates, mga maintenance, mga tingkin, mga inspection. Alam mo yung makikita mo dito? Ayun na, ginigiba na naman nila yung winawasak na naman nila yung mga daan. Kumbaga, sa Pilipinas, okay pa yan maganda pa yan Dito sa Japan, winawasak, wala man lang kagas-gas kahit ano. Kumbaga siguro yung daan na yun, may yearly. May yearly kailangan palitan. Sa Pilipinas, pre. Tayo na, may construction. Election yun pag ganun. Kasi tatakbo si ganito, si ganyan. Syempre, nakapaskil na yung pangalan ng sinong tatakbo dyan. Nakapangalan at least, may ginawa ako Napansin ko yan. Ginawa ko tong ganito, ginawa ko tong ganyan. Nagpa-basketball court ako, ganyan. Malapit na eleksyon Napansin next year ko yan. na Di ba? Next year na ba? Di, parang ganun ba? Kunwari, parang napansin ko example ngayon, siya ba? May mga alam mo may ano tawag doon? Ginawa ko to. May billboard sila na sinong pangalan ganun yan. Gumawa nito. Laging akin yan. Dito sa Japan walang ganun Wala kang makikita diyan na akin yung project na yan. Makikita mo sino ang gumawa. Totoo. Tsaka boy, yung dito sa Pilipinas, ito napunta na tayo sa politika pero medyo share natin sa kanila konti. Konti lang. Sa Pilipinas, pag may tumakbo ng presidente, mayor, konsehal, barangay captain, kahit saan pinapaskil yung picture, totoo. Di mo sa bubong ng bahay nyo, gagawin tarpaulin ng tindahan. Kahit may bayad, di ba? Babayaran yung dinikitan. Lagi hindi nga yung minsan walang bayad dyan sa Pilipinas, boy. Ididikit lang yan kahit saan. Kahit saan, Kaya ang daming kasi basura ang din. nagdidikit niyan, may bayad Kumbaga, kunwari, ikaw naman, ikaw yung sila utusan na magdidikit. Kahit saan nila idikit, basta matapos basta marami. lang. Yung dami nung Sinong pangalan, ganyan. Ang ang dumi tingnan Dumi. Ang dumi, guys. Ang alam kong rules yan dito sa Japan, meron silang mga. Lupit. Alam mo, di ba? Oo. Gusto mo nga, ang lupit sa Japan kasi meron silang lugar na dyan lang pwedeng magpaskil ng picture. Totoo yan, guys. Tapos, yung pwede lang pagpaskil ng picture na yan, ganyan yan, parang. May number yan May number may yan. Number yan. 1, 2, hanggang 15, ganyan. Tapos, isa lang. Isang kandidato, isang Isang picture lang. Isang picture lang. Di, may slot yun. May slot yan. Kunwari, ako number 1. Ikaw number 2. Number 3. Si Derek, number 3. Number 3. Di ba parang, shit, parang. Tapos pag wala na ibang kandidato, hindi nila pupunuin yun. Hindi. Open lang yan. Tsaka, kunwari, magwawali yung or mag-i-speech yung kandidato sa atin, nasa basketball court. Puto pre, ang daming tao. Dito, sa train station, di mo alam, kandidato pala yun. Totoo. Walang may pake. Totoo. Walang may pake yung mga tao. Siguro magtatrabaho ka ako. Bahala ka dyan sa plataforma mo. Sino to? Di ba? Sa atin, yung approach ng mga Pinoy sa
sa mga kandidato or sa mga tumatakbo, men, parang artista. Ang taas. Taas, parang, Ang taas. wala, siya pala to. May starstruck sila, di ba? Totoo. Sa Japan, men. Walang pakialaman, parang, minsan nga, kunwari, yung kandidato nagsasalita, boy. Parang iboto niyo ako, ganito yung plataforma ko. Min, gagi, yung mga alagad niya, nagmimigay ng tissue. Walang tumatanggap. Halos ganun. Sa Eki, di ba? Oo. Sa Eki. Siguro may mga nakikinig dyan, 1, 2, 3. Pero walang pakialam yung lahat. Tapos Nakita nakita ko sa picture, siya to ah. Kaya totoo yan. Diba? Kasi parang, wait, siya to? Oh. Ang astig kasi siya yung nasa ano, Oo. pero parang, okay. Parang, siya pala Not a big yun. deal. Sa Pinas to, putik, nasa barangay, nasa barangay ka na or nasa basketball court. May mga pinamimigay ng mga mga pera or bigas. Pero, may lugaw na yan. Palugaw, mga lugaw. Basta So, ganito lang yung politika siguro. Masishare namin konting politika lang dito konting sa point of view, nothing political, pero ito yung parang paano nila culture shock ba? Kasama sa culture shock natin. Kahit sa election dito or kahit sa politics dito, well organized. Sobra. Kailangan yung mga dinidikitan mo, hindi pwedeng kasi Sa sabi tindahan. sa kahoy, may nakita ko, nakadikit yung mukha niya sa Kahit kahoy, saan, boy, sa mga pader. Minsan nga sa yung board sa basketball court. Board sa basketball. Yan, Oo, kung saan-saan. Tapos pagtapos ng election, wala na. Yung basura, nagkalat na yan. Oo, man. Yun. Nasa kanal. Nasa kanal. Nasa Lalo na kalsada. pagtalo. Oh. Bahala kayo dyan. Kung nanalo ka, syempre, Yung iba napasikat ka dyan. Linisin nyo yan. Yun talaga, sobrang isa sa mga parang, medyo na-amaze ako. Na-amaze din ako, sobra. Sobrang na-amaze ako. Kumbagang ganun. Sa paano nila i-share or paano nila Pero iba yung truck, yung bus or van na nag-iikot sa mga village. Yun. May speaker na malakas. Puta, walang may paki. Oo. Sabi, sino to? Ang ingay naman. Di ba? Oo. Yung mga tao, paala ka dyan. Ganun. Yung mga may paki, pupunta sila sa opisina, doon sila boboto, doon sila may lugar din sila kung yung mga boboto may mga paki sa politics. Mostly mga mga old, mga matanda na rin Doon sila may lugar sila, hindi sila yung parang kung saan-saan nagkalat sa yun nga So may lugar talaga, lahat may lugar dito sa Tsaka boy, yung parang isipin mo, yung mga politician dito, sila yung mismo nag-a-approach sa mga tao. Tapos yung sa Pilipinas, although ina-approach naman ng mga politikon, approach sila pag election na. Pag election na. Election na 'Di ba? Oo. Pero dito kasi hindi mo alam kung baga yung makikita mo sila na parang ang weird naman ito. Parang ba't dinadaan-daan lang walang parang hindi siya artistahin yung dating. Hindi talaga. Yun nakaka parang kakaiba dito sa Japan. Sobra. Parang hindi siya parang hinahangaan. Yun nga Sa atin kasi parang talaga, wow! Kagi si pala to. Nakikita ko lang to sa Facebook. Si ano to, si... Nakikita ko lang to sa poster. Kapala to, ang putihin niya sa personal. Ganun, di ba? Ang ganda ng kutis. Ang kotse ang angas. Diba? Ang daming ang ganda ng bahay. Pag may politiko na nangungumpanya sa bahay-bahay, lagi lahat ng mga kapitbahay namin lalabas yan. Oo. Yung pag may mayor na mga hagis ng candy. Isa ako doon sa sumasalo ng candy. Yung ihagis nila sa kalsada. Tapos under lang yan sila. Sa hagis ng hagis. So, kami mga ewan ko, alam mo, pangitignan na parang parang ganun ganun tayo kababa. Ganun ba tayo ganun ba sila kataas? Oo. Na sila nga dapat yung may kailangan sa atin Totoo. Ba't natin sila halos luluhudan na halos parang ganun talaga, di ba? Yun ang hindi ko Kaya nga sa Japan, sila yung halos lumuluhod sa mga tao dito kasi kailangan nila yung tao Totoo. Di ba? Doon parang kailangan ka ng politics during election. After that, wala na Parang pag election, parang tayo na gano'n. Tayong gagana. Kasi parang manghihingi ng ay parang sila yung parang nga-approach. Nga-approach sila, boy, pero yung approach din ng mga Pilipino na, ay hindi naman sinasabing pero yung approach din ng iba. Kunwari, ako yung politiko sa Pinoy, mag-approach ako sa mga tao. Pero yung mga tao kasi makikita mo talaga parang santo. Parang santo. Kaya parang ang weird dito sa Japan na parang walang may pake. Siyempre nasanay tayo sa ganung sistema. Yun yung point namin is parang ang weird na cool. Oo. Ang nakaka-amaze na
hindi siya sinasanto. Oo, parang may ganito pala You talaga. work for the kasi you work for the government, public service ka, Oo. hindi ka artista, hindi ka Kumbaga, utosan ka namin. Oo, utosan ka namin. Tax namin yung binabayad sa'yo. Oo, magtrabaho ka. Oo, ganun. magtrabaho ka. Oo, atarimay, Oo, gano'n sa nila. sa Pilipinas parang tayo pa yung nawalan. Oo. Parang tayo pa yung kawawa. Ay, imagine mo. No, di ba? Maano mo talaga. Oo. Tsaka yun lang yung mga masishare namin talaga dito. Oo. About sa mga politika. Oh, kasi hindi rin kami masyado alam, kaya kasi wala kami mapakita sa politics dito sa Japan eh. So wala kami masyadong deep inside talks about sa ano. Yun lang yung parang medyo sa ibabaw ng yung nakikita yung nakikita. natin. Oh, yun lang ito yung nakikita namin. Yun lang yung isla na Oo, yung nakikita namin. Yung Yung ilalim alam yung ano yung nasa baba niyan. Oo. Wala kaming pakialam. Oo. Kaya ang ano lang, parang ang ganda i-share. Oo, sobra. Oo. At Okay. ito na. At Okay. kami nagbabalik dito Dito sa lang sa Podcast. Tama na, boy. Sikat ka na masyado. Okay, kami nagbabalik kasi nag-inom lang kami ng tubig kasi sobrang uhaw, pre. natuyo ang aming Oo, sobrang lalamunan. uhaw. Wala kaming tubig, di kami Oo. nakabili. At- Okay, let's talk about quick lang na let's talk about the ikaw ba mag-intro? Onsen experience. Onseng. Ah. Ano yung onseng? Ano yung onseng, partner? Yung ano yung naghuhubad? Ubad. Pastos ka man. Ay, sorry. Ikaw, ano yung experience mo sa ganyan? Ano yung point of view mo dyan? Ano yung Sa onseng? Onseng is hot spring dito, guys. Oo. Kung alam nyo naman, sikat yung Japan sa onseng. Sobrang 100 years siguro na culture of culture Japan na yan. talaga nila Talagang yan. nasa DNA na nila yung onseng na yan. Ako, hindi ako mahilig mag-onseng. Masarap maligo ng mainit. Sobra. Yung sa shower, alam mo yun. Pero hindi ako yung ma-onseng. Hindi ako yung Mahilig sa init. Mainit. mahilig ako sa init pero yung shower. Shower Pero lang. yung lulublob sa ano. Lulublob ka, ayaw mo. Hindi masyado kahit sa bahay. Meron namang, kasi sa Japan, maraming bahay na may mga bathtub na pwede kang Usually yan na talaga eh. Kasama na din Oo, talaga. meron talaga siya. Siguro kung walang bathtub yung bahay mo, ano yung bahay mo? Hindi yan bahay. Hindi yan bahay. Sa Japan, hindi yan bahay kung walang bathtub. Kasi Oo. dito sa Japan, kung normal size na bahay, Oo. meron talaga, kahit naman maliit, kasi yung bahay mo dati na maliit, yung Meron talaga. Meron boy. talaga eh. Oo, talaga hindi siya pwedeng Oo, kahit mawala maliit dito pala. sa ano. Meron yung yung parang ito kay Ryoma, yung bahay niya dati na tinirhan niya na Meron ba? dati. Grabe boy, alam mo yung bahay niya, yung bathtub ng bahay niya. Ganito lang kaliit boy. Pero meron pa rin, di ba? Meron pa rin. Oo. Sabi niya nga, ano yung sabi mo? Paalang yung Paalang yung mga paalang yung mga paalang onseng. yung onse, paalang yung magbababad. Kulit nga eh. Hindi ka makaupo? Makaupo ka Makaupo pero ka. pag ganun ka. So hindi stretch yung paano? Oo, ano Ay, yun? kita yung ano. Ay, parang kang nagtatampo eh. Ganun eh. Hindi ka ata nag-onse, nagtampo ka ata. So parang sa lahat dito sa Japan, talagang part na yun ng yung hot potting na culture. Pero sa akin, kasi sa Pilipinas tayo hindi naman mainit kasi sa Pinas eh. Sino ba namang maligo ng mainit doon? Ano ka, sira ulo? Ay, pero may hot spring sa Pinas. Pero sa hot spring, may mga hot spring talaga na galing sa bulkan na sinasabi. Oo, meron malapit sa atin, no? Malapit. Pero yung mainit. sa mainit. Sa may tagum. Sa tagum. Sa may tagum. Mainit Falls. Mainit Falls. Mainit Which is Falls. wala na ngayon, di ba? Hindi ko nga alam eh. Parang nagsara eh. Sarado na? Kasi nahubas. Dahil sa yung Landslide? yung landslide. Nag-landslide. Oh. O parang nagsara siya. May maraming tao na natabunan. Ay, ganun. Uy! Doon yun? Yung sa barangay, isang barangay na natabunan. Kagi. Patay ba? Gagi. Oh. Maraming Sa Madaom. Oh, yan. Madaom ba yan? Ano yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh, pero nasara eh. Pati barangay hall lahat. Kagi. Wala. Ganun pala yun. So, sa atin sa Pilipinas, hindi kasi natin nakasanayan. Ako, hindi ko nakasanayan mag-hot spring. So, pagdating dito sa Japan, hindi ko rin talaga siya nakasanayan. Pero, marami daw siyang, may mga health benefits mga na siya. health benefits Oo. siya. At saka maganda siya sa katawan. Mm. Pag pagod ka, sobrang sarap niya talaga, guys. Pero hindi ako yung, so sa bahay, okay lang. Hindi ka pang onse na tao. Ganun. Oo, hindi. At saka, lalo na yung public bathing na, hot spring na yung May public parang- bath na, anong- nakahubad kayo lahat. Ah. Alam mo yung parang,
okay siya. I mean, lalaki sa lalaki naman. Pero, ba't ba't ako maliligo na hubad kasama yung mga hindi ko kilala? Magets ko pa kung tayo, Tropa tayo. Or, kahit Kahit tropa nga ako tropa, kahit hindi tropa ako yun, parang, pre, ligo tayo, pre. Ligo tayo, pre. Okay lang? Oo. Tayo, sabay tayo. Parang, Pero nakahubad, pre. Oo. Diba, parang sa atin kasi, dahil nga sobrang yung kultura ng Pinoy, pagdating sa mga ganyang bagay, oo. sobrang soft eh. Oo. Kumbaga magpakita ka lang ng konting hindi naman intentionally na Oo. gusto ko makita titi mo. Oo. Gano'n. Pero, why not? Banding. Gano'n, Oo. di ba? Pero sa Pinoy, bading. Gano'n. Oo. Dito sa Japan, mga boys kasi kahit ako mga classmate ko dati na mga Japanese, Oo. mga Japanese to. Yung mga outing nila parang pre, Onsen, di ba? punta tayo ng Nagano, mag-onseng tayo. Yeah. Parang I mean sa kanila parang walang something yun Walang kasi something. parang banding yun eh. Oo. Pero sa Pinoy, kung isipin mo anong gagawa sa iyo? Di ba? Maliligo ng sabay sa mainit Sa na mainit tubig, na tubig. 'di ba? Oo. I mean maganda sa katawan pero parang yun ang hindi ko magesa. Parang why would I? Bakit ako maliligo? Nahubad, nakasama yung hindi ko kasi kilala or kahit yung tropa Kahit ko. Ba't tropa yung mo. banding natin? Ligo tayo hubad. Di ba? Oo. Ganun ba, Parang- di ba? Parang, alam mo yun, kung gawin mo siya sa Pinas, parang, pre, Parang- oy, pre, ano? Tara, Ligo tayo, at pre. spring. Oh, tara, asan ba? Pero hubad tayo lahat. Oo, parang ganun. Oo, parang ganun yung dating niya. Ang Kasi, weird lang, dahil nga Pinoy tayo. Pinoy tayo. Hindi man kasi tayo, hindi wala yun sa DNA Oo, wala natin. sa DNA, wala sa DNA natin yan. Kumbaga, ano eh, yun nga, yung Oo. sa Pinoy talaga, konting pakita mo na ng Oo, ganong bagay dyan, oo. bading Oo. bakla kagad yung sasabihin. Medyo nakakahiyaan pa nga eh. Oo. Pero yung maintindihan ko ba kung sa hotel, private hotel nyo, may onseng, kayo mag-couples. Oo, Yun maintindihan yun talaga. ko. Parang couples kayo, maliligo kayong dalawa. Yung maintindihan ko ba, couples kayo, maliligo yung sabay, okay yun eh. Oo, totoo. Parang normal yun eh. Mm. Pero yung kayo mag-bro, o tayo. Tayo, kunwari, ganito ha, Pre, ligo hotel tayo. tayo. Oo. Kunwari, may ano, kunwari kunwari, yan sa photography mo, Oo. sinama mo ako sa Oo, picture. sa shoot mo. Boy, ano, Medyo maligo tayo. mag-hotel na lang tayo, boy. Sa hotel, may ano, may may onsen. may onseng doon sa may veranda. Oo, sa may veranda. Ano, may Pero, yung mga hapon, kaya nilang gawin yan, Kaya boy. nila, kaya Na, nila. oh, onsen tayo, ganun. Oh, hubad. Yung ligo What tayo. if tayong dalawa? Oo. Boy, Parang, ano diba? onsen tayo, hubad tayo. Oo. Ano nga? Parang may balak to sa akin. Oo, di Parang ba? gano'n, parang, shit, Di mapapaisip ka, parang, bayot man siguro. Oo, Bayot parang- man siguro. Parang, ano yan. buding nga tata. Oo. Parang, Ba't ko imagine mo, isama kita sa shot ko sa Mount Fuji, tapos, Sid, nag-book na ako ng hotel kasi maaga tayo bukas po. Meron din meron onseng tayong sa, onsen dun. Oo, Di ba? ligo tayo. Tapos kunwari, ito, matagal ka na sa Japan. Oo. Ako, bago pa. Oo. Parang masasabi ko, shit, ano yun? Oh, bakit? Bakit? Oo. So ikaw naman, wala kang, hindi mo intentional na, Oh, kumbaga sa'yo, banding to. bonding lang to. Kumbaga, Oo. ikaw Alam naging mo yun? Japanese culture ka na eh. Oo, Kunwari, kasi nandito na ako, di ba? ito, kunwari na to guys. Matagal na ako sa Japan. Na-sink in ko na yung Japanese culture na magligo ng sabay na onseng, ganun. Tapos syempre bago siya, 'di ba? Gusto ko siyang iyain sa Japanese way. Oh, yun ang Japanese way. Japanese way of Bonding, living mga or ganun. bonding, Oo. ganun. Parang, pre, kumusta? Pre, gagi, yung inirentahan ko na yun nga, yung hotel, may onsen, tapos Onseng. sa veranda, tapos may Mount Fuji. Oo. Ganun, lagay natin ganun. Hindi, sabi, ikaw mapapaisip ka na. Pero hindi mo sasabihin na hubad, 'di ba? Oo. Doon na pagdating, parang ikaw magulat na lang siya, Oo. bigla ka na lang hubad lahat. Hubad, oh. Tapos siya hindi naghubad, parang Siguro, pag hindi first mo- time, oo, gagi, first time. tatakbo siguro. parang pre, ba't ka naghubad, pre? Pre, bakit? Oo, parang ba't pwede naman tayo maligo ng hot spring ng nakadamit. Oo, nakadamit. Hindi totoo. pre, sa Japan kasi Ganito ako, eh. ako, Nari bago ka pa, lang. ako yung ano, 'di ba? Di pre, hubad na pre. Kasi parang sa akin automatic Oo, na parang oo. hubad lang ako. Oo. Yun na, onseng na, hubad ako. Parang ang weird, di ba? Parang, Tapos pakita ko pa sa'yo. ganun. Ha? Tapos ikaw na kakarating mo lang ng Japan, Oo. parang yawa ka pre, ba't ka nang gano'n sa akin? Gagi, Oo. di ba? Parang, Tapos ako parang di pre, ganito yung Japan eh. Okay lang di yan. ba? Utin lang naman yan. anong, walang abnormal dyan. Unang ano dyan, pre, gagi, walang mali siya. Ikaw kakadating Ano yan? na, pre, gagi. Parang ganun yung Oo, parang scenario ganun, eh. ano Ganun. niya. Ako, first time ko mag-onsen. Una, ayaw ko talaga. Ayaw talaga. Ayaw ko mag-onsen. Kasi, Kailan yung first time mo? siguro after 2 years. Nang pagdating mo sa Japan? Oo. Ah. Bago ako sumugal, ganun. Kasi, out of curiosity din yun eh. Na So, parang, anong- ikaw lang mag-isa pumasok ka? Di, bali nag-hotel kami noon kasama yung parents ko. Mm. Tapos,
Nung time na yon, nag-onsen yung step ko, stepfather ko. Japanese. Kasi Japanese. mahilig siya sa ganun eh. Marami talaga. So, inaaya niya ako. Ayoko talaga. Oo. Sabi ko, yoko. Kasi isipin mo naman, boy, maghuhubad ka. Oo. So, Bakit? ano yun, gagi, makikita pa. Oo. Nakita pa yung Oo, edits ko, oo, di ba? oo. So, sabi ko, ayoko. Pero na-curious ako, sabi ko, Sige what na if lang. pumasok ako? Oo. Sabi Ano ko. kayo meron doon? Natapos na yung stepfather ko. Sinabihan ko yung nanay ko na, huwag mong papasukin yan si ano doon ha. Kasi, inantay ko talaga siyang magbihis patapos. na. Mabihis na. Oo. Nakabihis na siya. Doon ka Doon pumasok? ako pumasok. Siyempre, hindi na papasok ulit yun eh. Oo. Di ba? Nung pumasok ako doon sa onsen, boy, sabi ko, una, walang tao. Tapos di ko alam kung saan, parang may bihisan, ganyan. Kasi bago pa. Oo, di mo alam saan pupunta. Saan pupunta? Parang ano ba to? Didiretso ba ako sa hot spring? Hubad ba kagad? Oo, Habang hubad ba nandito agad? pa sa entrance. Saan ako? Saan ako maghubad? Oo, yung ganun. Kasi may part doon na parang, no, doon ka maghubad. hubad na ba ako dito? may Or dressing- baka masyado pang maaga? Oh, may dressing room doon, 'di ba? Parang gano'n. Oo, baka may level ba na Oo. dito? Huwag mo nang maghubad. Oo, muna Kasi maghubad. walang mga sign na Oo. bawal maghubad Bawal dito ha. Magulat ka na lang, bigla na lang ako Hindi, ito nga yung sa akin eh. Ito nga yung malupit eh. Oo. Di, sabi ko, hindi ko alam kung saan ako maghuhubad. Sabi ko, first time ko sa onsen, hindi ako marunong magbasa ng Basa. ano. Walang Google Translate kasi nga, hindi ko, bawal cellphone. Bawal cellphone, oo. Oo. Sabi ko, walang tao. Pwede na ata dito, sabi ko. Putik, naghubad ako. Punta dun sa may inuman Bawal ng ba? tubig. Kasi nakita ko na Masyadong maaga. Pero nandun na ako sa pasok. Sa mga panglalaki. Sa may lalaki, nandun na ako. Oo. Pero masyadong maaga, doon ako sa may inuman ng tubig. Nakikita ko yung matanda, tingin na tingin sa akin. Sabi siguro, Aga naman ito naghubad. Excited Excited, masyado. excited mag-onsen. Oo. Naglalakad akong hubad o gano'n. Sabi, tapos dala ko yung damit ko. Sabi ko, may nakalagay doon na parang hapon, tapos English. Doon ko na parang, Doon dito ka pa pala yung dressing room. doon pa maghubad. Oo, doon pa. Dito pala, ang dami ko nang nalagpasan na tao kanina. Puti. Ang masaklap pa ron, walang masyadong tao. Tapos doon ka naghubad, tapos doon pa naglabasan yung tao. Yun, doon totoo. Yun naglabasan yung nangyari sa akin. Doon na naglabasan yung mga tao. Ito pagpasok ko na sa onsen, ganun. Sabi ko, tanga-tanga, ganun. Pagpasok ko na, boy, klase-klase yung edits nakikita ko, boy. Oo. Sabi ko, Walang hiya-hiya. Walang hiya. Walang hiya-hiya. Ganun. Ako yung hiya ko. Oo. Tinatabunan ko ganun yung edits ko, ganun. Parang, pero nakikita ko sa kanila na wala sila pakialam eh. Wala talaga. Hindi ko alam nga. Sobra. Ang ginawa ko nga nun, hindi nga ako nagsabon eh. Hindi ka nag-shower. Hindi ako nag-shower. Oo. Dumekta ka agad ako doon. Sa Swimming spring. pool. Oo, kailangan mong maligo muna. Oo. Magsabon, mag-shampoo, linisin mo yung mga yung kung ano mo. libag mo, ganun. Libag mo. So, Bago mag-hot spring. Bago mag-hot spring. So, ginawa ko. Sabi ko, gagi, ganun pala yun. Ganun pala yung, yung yarikata sa onsen. Ganun. Nakikita ko, may mga matatanda na. Gagi, inisip ko, grabe naman na ito. Halos ubos na yung pit ni tatay. Kaka-hot spring. May mga gagi, klasa. Matatawa ko ng tawa eh. Sabi ko, na-imagine ko, siguro kung bakla ka, tapos nag-onsen ka. Tuwang-tuwa yun. Hindi naman sa pero siguro tuwang-tuwa ka. Oo, Daming dito. Siguro I mean, no offense. No offense pero parang, ganun naman. uy shit. Kasi lalaki ka naman, lalaki pwede ka ka pumasok dun eh. Siyempre gusto mo makakita ng di ba? So, Isip-isip ko eh. Lagi yung mga dito, masaya dito. Pero, nung naano ko na yung huli, na experience ko na, kagi ang sarap niya. Babalik-balik. So matagal ka talaga mahilig sa mainit na. Oo. Kahit nga, pag uwi galing sa trabaho, pag winter. Ngayon, lalo ng winter na. Mainit, grabe. Malamig. Sobrang sarap ng onsen no. Pero, pag kasama tropa, may nakasama akong tropa na nag-onsen kami. Kagi nagulat ako. First time mo namin nagkasama nag-onsen ng tropa ko. Ito, nakakatawa ditong story na to. Nag-onsen kami ng tropa. Alam nyo na to, di ba? Pero ko lang. Story ko na lang sa kanila. Gagi, yung unang onsen namin ng tropa, kasi yun eh, parang business trip. Hindi siya business trip, kumbaga may trabaho kami, pero out of town kami. Sucho, ganun. Tapos nung naligo kami nung kasama ko, hindi kami ganun takadikit nun eh. Baga kakilala pa lang. Baka kasama pa lang sa trabaho eh. Gagi, nung naghubad siya boy. Kasi half siya eh. Pinoy? Si Joshua.
Atat kay Maring Joshua, boy. Gagi, oo. Sanay na siya, di ba? Sanay na Sanay siya. siya Kasi hapon siya eh. Oo. Hapon talaga yung ano. Nung mga time na yun, hindi ko, naka-onsen ako pero hindi ko pa ganun ka, Oo. nahihiya ako pag may Pinoy. Oo. Di ba? Oo, meron yan. Pero pag ikaw lang mag-isa kasama mga hapon, Oo. yun yung first time ko may Pinoy akong kasama. Si yung Joshua kasama ko. oo. Kasi, alam ko, i-judge ako eh. Oo. Sinukat ko muna Oo. yung sa kanya. Sabi ko, muna ka, maghubad ka una, Oo. titingnan ko. Oo. Kung maliit lang sa'yo, pare, putik, maghubad ka agad ako, ganun. Sabi ko, puta Nauna siya eh. maghubad. Nauna siya. Half Amerikano yun. Oo. Hanggang dito, pre. Shout Sabi out ko, sa'yo, shoutout kay, Tropa. siyempre, Joshua, alam mo na yun. Di, taka dito, hanggang dito. Oo. Gagang ginawa ko, hindi ako naghubad. Ay, nahiya ka na. Sabi ko, grabe. Pag nakita yung sa akin, baka nung sabihin. Sabi ko ganun. Wait lang pre, may tatawagan ako sa labas. Hinantay ko siyang matapos eh. Maligo. Maligo. Oo. Nung natapos na siya, doon ako sumingit. Pala. Tapos, ang ginawa ko, nakatalikod lang ako nung hinubad ko. Kagi, hingiya ako pre. Ang layo ng pagitan eh. Doon pa lang, parang mapapansin niya na yung parang pag may delay ka. Oo, delay. Doon pa lang. Kasi pre, nakakahiya pala pag Pinoy. Oo, Pinoy Oo. sa Pinoy. Nung una ha, hindi Pero ko. sa kanya wala yun. Wala, Oo, kasi sanay utak na siya. Japanese na si Oo, Joshua eh. nakasanayan yun eh. Oh. Gabi tapos nung pag-uwi ako, sabi ko, yun nga yung sa pag-uwi ko sa bahay, Oo. sabi ko kasi meron talagang mga panahon na magsusutyo ulit, magaganon ulit. Paano Ang ginawa ko para magmukhang malaki, Oo. nagtabas ako. Tinanggal mo lahat? Tinanggal ko, Oo. hindi naman lahat, Oo. nag-trim lang Nag-trim. para magmukhang malaki. Oo. Kasi para in case na magkasama kami, masasabi niya na, Uy. okay, pero isip ko lang yun parang Oo. okay, meron pa lang nakakaya talaga pag Pinoy. Merong ganun eh, parang hiya. Tapos yung laki, yung Insecure kulay, tayo eh. May ganun, Insecurities yung kulay, natin yan ganun, eh. nahiya tayo sa Eh, I mean, kasi hindi na talaga natin nakasanay Kasi, sa Pilipinas. Pag Pinoy, putik little Oo. edits na ito. Tapos magiging din siya eh, magiging parang Nagiging joke sa'yo, siya joke siya sa'yo oo. na parang Pag nag-uusap na tayo, Na- magiging siya eh, parang baraha as a joke na siya. Oo. Parang, ikaw nga nakita. Ganyan. Mm. Kasi ganun yung Pinoy eh. I mean, nakakatawa pero kaya nakatakot tayo kasi magiging part siya ng magiging asaran na siya. Oo. Magiging asaran na siya. Pero nung huli naman, nung may nakakasama kong Pilipino Mm. na Ngayon nakasanayan mo na. may nakasanayin ko na, hindi na ako nahiya. Parang wala namang pakialam. Yung mga bahala kayo dyan. Yung first time ko naman na ako is back in nung 13 years old data ako. Sa school to. Mm. Parang field trip ng school, pumunta kami ng Gifu. Mm-mm. Sa Gifu. Tapos parang may bahay doon ng matanda na doon kami matutulog. Mm. Tapos yung bahay na yun, may onseng talaga. Yung Mm. talaga galing sa bulkan. Parang sobrang init. Mm. First time ko yun. Yun yung pinakauna kong onseng nang simula akong dumating sa Japan. Parang Japan. same din natin, mga 2 years din natin since dumating ako. Sobrang nakakahiya. Di ba? Sa sobrang hiya ko, Anong ginawa ko? sinave ko lahat yung buhok ko ng kalbo. Sobrang kinis. Kasi ang akala ko, pag nag-onseng ka, kailangan malinis or makinis yung which is baliktad, mali. Kasi yung mga Hapon, hindi nagsishave. Madalas hindi mag-shave. So pagdating ko doon, sa loob ng onseng, sa hot spring na, ako lang yung makinis. Tapos natawa sila sa akin kasi ba't ko daw sinave yung utin ko. Alam mo yung makikita mo yung reaction ng mukha niya, parang, shit, di pala ganun. Doon ako na parang, hindi pa nila ako masagot kasi sabi ko, ba't kayo natatawa? Bata pa kami, mga 13 years old eh. Sabi, ba't kayo natatawa? Sabi, bakit mo sinave? Ganun lang. Bakit mo sinave? Ganun sabi ko, ay, di ba kayo nagsishave? Tapos sa kanila, ang kakapal. Hindi mo na makita yung yung putoy-toy. Putoy-toy nila. Sobrang kapal. Sabi ko, fuck, ba't parang ako lang yung nakashave dito? Sabi ko, sige na lang, ganun na lang. Bahala na. Tapos naligo ako doon sa, tinuruan nila ako. Kasi first time ko eh. Tapos naligo kami sa hot spring. Yun yung pinakauna kong experience. Sobrang nakakaya ako. Nahiya talaga ako. Tapos simula nun, nag-spring pa rin naman kami ng step ko. Same sa'yo, ng step ko. Pero sobrang hiya din. Ginawa ko, pinauna ko siya. Nung lumabas na siya, doon ako pumasok. Tapos, mabilisan lang. Tapos, wala na, parang Uwi labas na, na rin ako. tapos na agad. Kasi talagang, wala sa atin yan. Nahiya talaga Wala tayo. talaga. Tapos, nung tayo na,
Oo. na kami. Yung kami, bago lang. Oo, bago lang. Sanay ka na ba nun? Hindi, awkward ka pa rin. Hindi, parang okay lang sa akin, pero parang pag niyaya lang ako, parang ganun. Parang, Ginulit ko kasi siya para ba? Kasi ako kasi nakahiligan ko na siya kumbaga sarap eh. Tapos medyo lasing pa ako nun kasi nasa camp tayo nun ulit, di ba? Nga pala, Nag-camp ulit tayo. Tapos nung sarap mag-onsen, ganun. Yun yung Pinalo-palo ko yung puit niya doon eh. first time, yun yung first time namin mag-onsen mag-asawa ni Sed na kasi galing kasi kami ng camping first time, parang mayroong camping, mayroong hot spring doon malapit kaya sinubukan namin. Yung mga asawa namin hindi talaga mahilig sa ganyan. Pero syempre yung mga madam kasi mahilig sila. Yung asawa ko, yung madam ko, sobrang hilig niyan onsen talaga. Kahit saan kami magpunta, gusto niya mag-onsen. Pero siya lang. Ako, hintay lang ako doon sa lobby. Nasa massage chair ba ako, nakatulog ba ako. Pero okay ako sa hot spring pag kami lang dalawa doon sa may mga private hotel, mga gano'n. Pero yung mga public bath na di ko kung sino-sino niya. Tapos kasi parang katuwaan lang din namin ni Sed. Na tara ba? Ang experience ba? Parang sige lang. Tara. Sige. Medyo wala din kasing liguan doon sa camping site naman kaya sige, ligo na lang din. Maganda experience. Maganda experience ng onsen. Sobrang sarap niya sa katawan. Para siyang may gamot eh. Na pag nagmansa lumublob ka dyan, paglabas mo dyan, parang bagong tao ka na naman eh. Marami daw maraming may kasabihan dyan na parang bakit daw tagal ba ng buhay o nakakabata? May narinig ako. Ang reason daw kasi yung pag mainit, yung tubig, parang yung mga dead skin mo matatanggal. Kaya daw, tapos mapapalitan ng bago. Parang ganon. Yun parang may nakita akong documentary, parang ganon. Kaya magmukha, kahit matanda, mukha kang bata. Kasi every time na mainit yung nililublob mo, namamatay daw yung dead skin. Based doon sa napanood ko. Okay. So, ito na nga. Tapos na yung topic namin dito sa podcast. So, meron kaming bagong katuwaan lang naman. Bagong modus or katuwaan lang. Siyempre, dapat kasali kayo palagi sa podcast namin or sa podcast na ginagawa namin. Kaya magbabasa kami ng mga random comments. For the first time. Sasagutin namin or ano ba dapat gawin? Ibabash ka namin. Kung ano yung pagbasa namin, kung ano ba yan, kung bash ba yan or both negative or compliment, positive. So, babasahin namin at siyempre, bibigyan namin yung side namin kung ano yung mga point of view din namin. So, sige. Babasa kami at try namin sagutin yung mga question. Random to. Random lang. Scroll ka lang. Random. Tsaka kung sino yung magandang comment siguro ganun. Ito, kung sino yung may tanong na comment. Yes, pwede din yan. Yung tanong na comment. Ito na, Ha? Wala na. Wala na si Mount Fuji, guys. So, for the first time, magsasagot kami, magbabasa kami ng mga comment. Sisimulan natin sa try natin lahat to, TikTok, Facebook, at saka YouTube. Oo. Okay, simulan natin sa TikTok. Sa TikTok muna. Sa TikTok, sa TikTok. Ang lucky winner is giveaway ba to? Ay, may effects dyan eh. Ito. Palakpak dyan eh. Alam mo ba? Tatabunan na lang natin yung pangalan, gano'n na lang, partner, or ipapakita ilalagay natin yung pangalan. Sige. Ito yung comment ni Muchacha sa Japan. Screenshot mo pala. Screenshot ko. Ikaw okay. Ang comment ni Muchacha sa Japan is, bakit need mag-mice? Mag-mice? Ang lapit nyo na lang 3. Anong diskarte ba ang dapat sa inyong 3 since malapit naman kayo sa isa't isa? Bakit daw need natin mag-mice? Ano yung mice? Mike? Siguro to. Mice baka daga. Ano bang spelling? M-I-C? M-I-C-E. So, baka Mike. Bakit need natin mag-Mike? Ang lapit na daw natin. Sige, ito yung video na to kay Sugoyne. Okay, demonstrate ko sa'yo kapag walang mic ha. Sa tingin mo, paano, narinig mo kami? Walang mic, di ba? Okay lang sa iyo, marinig mo kami. Maganda ba yung ano? Okay ka na? Okay na. Intindihan mo na? Okay, next So, yun yung explanation namin kay Muchacha sa Japan. Bakit need namin mag-mics? Mike. So, yun. Next. Hindi makita yung cameraman. Gwapo ito. na agad. Ang sabi ni Sam.
dito sa video na sinabi natin dito sa pinagkaiba ng Pinoy sa hapon pagdating sa trabaho. Ang sabi niya, as a Filipino site supervisor, nakakahiya kayo sa totoo lang. Uy! You all should learn and adapt there a code to be followed in decimal. Mali pa yung spelling ng this. Super. Uy! Decimal steps makes it easy for us who works in higher positions. Aminado ako may pagkakataon na napapadali natin yung trabaho pero wala kasing assurance kung minsan at di worth it yung risk. Bakit kami nakakaya? Kung mapapanood nyo po yung buong video, mas maintindihan Mas nyo yung buong kwento. maintindihan nyo. Pero ang point doon is, hindi namin nire-recommend yung mabilis Oo. na paraan, kundi merong Merong, nangyayaring kaya nga sabi shortcut. doon na Oo. merong mga Pilipino, ganun, at saka opinion namin kasi nakikita namin eh. Merong ganon. Alam ka naman sasabihin namin sa podcast namin na ang mga Pilipino ay ganito. So, ano yun? Parang hindi siya podcast kasi nagsisinungaling lang kami doon. So, yun yung Based on sa na-experience, experience nakikita, namin nakikita. meron talagang shortcut na nangyayari. Meron talagang shortcut na nangyayari. Pero hindi Aminin siya mo sa something hindi. na Dapat gawin nyo dapat to. gawin. Merong nangyayaring shortcut. Hindi rin siya, hindi ko masabing maganda. Mm. Meron lang. Oh. Meron, Tsaka na-experience natin. Oo, Kaya ako din. sinare natin. Ako Di din ba? mismo Oo. na may mga flow na sino-shortcut ko, Oo. which is hindi maganda. Kasi dito sa Japan, kung ano yung flow, yun talaga. Oo. Tsaka Ako, sinabi which I natin believe. doon sa full video na yun na hindi talaga siya maganda. nasa full video. So, yun. ang ginawa lang is nasa reels kasi siya. Nasa reels Kaya- kasi siya, nakat siya. At saka ang dami din naman nag-agree doon. Mm. Hindi naman din siya ganun ka-negative na para Based to sa ano eh. ma-issue siya, di ba? Mm. So, based lang naman Based to sa to sa nangyayari. parang nakikita namin. Tsaka ako mismo, Mm. nag-shortcut ako. Which is, di maganda. Hindi maganda. Oo. Na dapat we follow follow the the rules. Oo. we follow the flow, Instruction, yung ganun. instruction. Pero, ganun naman talaga eh. Mm. Meron naman talagang Medyo may araw na tinatamad may tayo. araw na tinatamad tayong ganun. At saka, hindi ka naman pwede sabihin na nagpo-follow ako ng rules. Masyado Kahit naman hindi kami. naman. So, hindi kami hypocrite. honest doon. I follow the rules. I follow the rules. Tapos behind the scenes, Wala shortcut pala. pa na. Oh, di ba? So, yun. Naging Honest totoo kami. lang. Totoo lang. Sorry kung nakakahiya Sorry! Sorry So, kung totoo lang. Oo. Okay, next. Ito. Sabi ni Fryrine. Fryrine. Hello Fryrine. sa'yo. I like this setup. Sana po ma-invite nyo ako. Uy. Beke member, Lul. Usapang work in Japan. Yes! Why not? Di ba? May imbitahan sa Sana may podcast. imbitahan siya. Sobrang Taga saan ba siya? nagandaan siya sa setup. Di ko alam kung taga saan siya. Kaya Ah. sabi ko sa kanya, Message. Oh. soon, pwede, walang problema. Kaya nga sabi namin dito, wala kaming pinipiling guest. Kung may Yes. maganda kang istorya or kung may gusto kang sabihin. Yung nakakayak Feel naman free. para medyo viral. Viral, oh. Siyempre, kailangan namin din. Mas nakakayak, mas priority. Oo. Hindi, ano talaga. Sige, message lang boy, 'di ba? Oo. Ikaw naman. Kung maganda yung kwento or kung may gusto kang i-share, walang problema 'yon. Nag-message ba kayo sa ano? Private wala naman. Sa Wala comment naman lang, siyang wala naman. feel free lang na mag-message sa amin. So, Yes, of course. Why not, 'di ba? oo, Sa- siyempre. Sa kaso ngayon, medyo kung sino lang yung malapit sa amin ngayon, Oo. yun lang yung medyo Pinupuntahan pinaprioritize namin. Kasi hindi pa kami ganun ka yaman, guys. Oo, hindi pa namin afford kami ganun pumunta sa gayaman para pumunta doon sa sa iba't ibang lugar. iba't iba, Oo. Hokkaido, ganun. From Pero why not, Yokohama, diba? Tokyo, ganyan, why not? in Sa the future. susunod, try Mm. natin 'yun. Mm-mm. So, ito next. Next, Sabi niya, Facebook. si Brian Anisiete. Yes. Sabi niya, 7. madiskarte sa trabaho ang mga Pinoy. Tanggalin mo lang ang crab mentality at smart shaming sa ugali ng mga Pinoy. Tayo ang pinaka-okay. Oo, totoo yun. Madiskarte. Kasi alam mo ang napansin ko sa Pilipino, kahit gaano kahirap yung buhay, Oo, men. meron talagang Meron paraan. Oo, may paraan. Kahit Oo, isang toka. meron talaga yan, hindi yan. Kaya doon ako believe sa Pilipino, kahit naman siguro yung mga magulang natin or sino yung Mm. mga Pinoy na nagtatrabaho sa abroad. Imagine mo, Oo. nag-abroad, nagpakahirap, nagsakripisyo para makamit yung pangarap. Mm. Which is diskarte yun para Totoo. mawala sa kahirapan ba. Oo. Alam mo yun?
Pero syempre, tanggalin lang natin Tanggalin yung crab mentality, talaga Oo. totoo yun. Kahit yung sa trabaho nasiraan. Meron, I mean, meron sa Japan eh. Meron din ganun Meron din mga naman Hapon eh. kahit sa Pero anong siguro tanggalin nationality. lang yung mas grabing crab mentality Mm. lang talaga ng Mm. Pinoy. Madiskarte. Madiskarte siya. madiskarte talaga yung Pinoy. Pero hindi din mawala kahit naman saan siguro yung crab mentality Oo, meron ganyan eh. kahit anong ethnicity, kahit anong Kahit anong anong lahi, bansa pa yan, meron naman. merong crab mentality. Kahit sa Japan meron Oo, naman. meron mga Hapon. Oo. Siguro kung sasabihin niyang madiskarte yung Pinoy, sobrang madiskarte yung Pinoy. Hindi hindi Lumalaban talaga yung Pinoy. lumalaban. Kahit Sobra. gano'ng kahirap, kahit anong trabaho ibigay. Oo. G. Lalo't nangangailangan. Lalo na pag nangangailangan. Sobra. Talagang laban sa laban, umaga, Palag. gabi. Palag kay palag yung mga Palag yan. sa palag, Umaga, gabi, 24 hours, 24/7 na trabaho. Pag Pinoy. Papalag-palag yan. So ito, next question, last question. Last comment pala. Sabi ni JM Nocturnal sa sa YouTube. Yes. Sabi niya, guest suggestions. JP in Japan, Mikasan, Janela in Japan. Anong masasabi mo doon, partner? Meron siyang guest na JP suggest. in Japan. JP in Japan na actually nakakausap na namin siya. Pumunta siya ng Japan kaso hindi nag-akma yung schedule namin. Limited Pero lang. limited Tsaka lang. parang nagta-travel siya. Nagta-travel siya. Pero nakausap namin. Gusto din namin siya interview talaga that time. Pero hindi lang talaga tumugma yung schedule ni JP in Japan. Kumbaga, nasa Tokyo siya. Tapos kami may mga sariling lakad. Pero sa susunod, pwede pag bumalik siya. At si Mikasa naman. Mikasang. So, nakikita ko si Mikasang eh. Mikasang yung ano, di ba? Mikasang, yun. Yung dinaano ngayon sa comment na tomboy. Yung nakakatawa nga eh. Talaga love trip. Ang Oo. maganda sa kanya, sinusunod niya eh. Sinusundan niya, hindi niya Yung vibe. hindi siya yung parang pikunin. Oo. Meron kasi ibang Sinasabayan influencer. niya yung flow eh. Meron influencer na iba na may nag-comment na tomboy, hindi niya na pinapansin siya. Pinapalaki niya. Sinabayan niya. Sinabayan niya. Sinabayan niya yung Parang sumasabay ka sa flow ya. Oo. Tapos si Janela in Japan. Janela in Japan, ito may story tayo dito, di ba? Oo, yun nga sana yung nagsisimula pa lang si Janela dati. Tsaka yung nagsisimula pa lang si Janela dati. Hindi ko alam kung may mga vlogger na sa Japan pero hindi ganun ka-boom yung mga vlog sa Japan, di ba? Which is 5 years ago. 5 years ago siguro. Kasi yung short film days natin, di ba? Yun yung short film. So inaaya ko na siya mag-podcast ng Mag-podcast mga dati. time na yun. Kaso hindi lang din tumakma yung schedule na-push. namin. Pero Pero yung na-push balak masyado. natin first guest nun, Janela in Japan. Janela, oo. Talaga napag ano namin, parang wala pa talaga, Wala pa parang talaga. nagsisimula pa siya noon. Oo. Tsaka wala pa rin mga ganto-ganto. Oo. Although hindi ko alam kung sino nagsimula ng podcast dito sa Japan, sino nauna, pero wala kami idea. wala kami idea, pero meron na talaga kaming vision dati na podcast. Oo. So soon, sana makakita tayo ng maayos na connection dyan kay Janela in Japan, mapagbigyan yung pero Pod sa Talks. akin ang tingin ko medyo mataas, medyo pero walang wala namang imposible, pero oo. Parang layo. Kasi kasi Pilipinas na rin si Janela, di ba? malalaking vlogger nga na nakakausap natin pag maayos lang din tayo. So, soon sana. I wish lang sana na yun nga na sana back in the days na nasimulan natin. Nasimulan natin tapos Kasi ang astig din na imagine mo, nung pasimula pa lang si Janela na nakausap natin, nakahalubilo natin dito, tapos imagine mo ngayon kung saan saan na siya. Kasi yung story niya ngayon sobrang talagang napabilib Sobra ako. ako din. Sobra. Lalo na sa pagiging nanay niya. Oo, Na sobrang relate bilib. din ako kasi sa asawa. Kasi nasa ibang chapter na siya nasa ngayon. ibang chapter na siya. Sobrang Kumbaga, ang level ganda up ng story ng buhay Ganda niya. ng story niya. Japan, bumalik ng Japan, Oo. magbakasyon na lang. Tapos Imagine ngayon mo. naging kasal, nanay, kasal. may bagong bahay, Oo, resort. bahay, Diba? oo. Sobrang successful na, Sobra. sobrang happy na sa buhay niya. Imagine mo na nakasama mo siya dito sa upuan na to. Siya yung tayo yung first guest First interview guest niya. natin siya. Oh, Siya tayong first guest interview niya. sobrang solid lupit nun. man. Pero sa susunod, kahit hindi naman tayong first, basta may malay mo. imbitahan man lang natin, Oo. may makita tayong connection dyan na pwede siyang lapitan. Siguro. Why not? Oo, Yeah. Why not? So, partner, Okay. paulan na, So, partner. may hula na. So, Wala na rin si Mount Fuji, natulog na. Magluluto pa ako ng hapunan ngayon. So guys, dito na tatapusin. Dito na namin tatapusin ang Pod Talks for today. Hindi ito ang magiging huling Pod Talks namin, podcast. At abangan nyo ang ating mga susunod na episode. Susunod na episode. Tsaka meron din tayong siguro yung upload nito, kailan ba upload nito? 1 week. 1 week? 1 week. Sige. Kung ma-upload ba siya next week na basta pupunta kami sa Philippine Expo sa June 7. So kita-kits tayo, may mga random interviews kami na gagawin.
Sana nandun kayo at samahan nyo kami. Sana nakasubscribe at nakafollow na din Yes. kayo sa amin. Para naman mas solid yun, di ba? Yun na naman yung Sana naman pindutin niya yung pindutan na dyan. Yung Oo. isang click lang yan eh. Oo, syempre. Libre lang yan. Libre lang. Habang Oo, libre yan, haba. pindutin mo na. Makakus sa iyo. Kasi next time may bayad na yan. Maging subscription na. Oh, kasi libre lang naman talaga yan. Walang halong biro ha. Libre lang Libre talaga lang yan. yan. Sige Oo, na. pindutin mo na. Dito na. Pindutin. Sabi yung pindutin. Pindutin mo. Okay, Pastor Partner, dito na natin tapusin ang Oo. Podogs for today at maraming salamat sa panonood at lagi tatandaan. Ang buhay ay weather. Hindi pala tayo. Hindi Sige, pala. Kim. Kuya Kim, Hindi, Kuya Kim. ano. Guys, Fake Kuya ang Kim. buhay ay Hindi, maraming salamat sa panonood. Yes. Kung natapos niyo yung video na to, at sana marami kayong natutunan at marami kayong nalalaman dito sa Japan. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa Padox Japan. At maraming salamat sa inyo lahat. At ako ang inyong host, si Jason Clay. Ako din yung host, si Cedric Pusadas. Subscribe my Facebook, TikTok, lahat. May clothing din ako. Abangan niyo. Bye. Direct, Hello, si ito. Direct. Wala mo nang face reveal yung direct namin ha. Next time na yan. Time na yan kasi Ano na yan, pag 1 million, yun yung 1 million reveal natin. 1 million subscribers na. Yun natin i-reveal yung direct reveal.